Piling ko ay sa mga ninong at ninang. Ang ninong at ninang po, kayo po ang tatayong mga godfather and godmother, mga witnesses sa kasalang ito. Hindi po natatapos ang obligasyon, responsibilidad ng ninong at ninang doon po sa pinansyal o material na regalong ibibigay natin pagkatapos pong ikasal ang ating mga inaanak. Ang obligasyon po natin bilang ninong at ninang ay makapagbigay ng advice, maalalayan, ma-guide sila na maging maayos po, maganda ang kanilang pagsasama at kung meron po silang hindi pagkakaintindihan, kung meron po silang hihingin sa inyong advice, sana po ito ay maibigay natin. Malinaw po ba sa ating mga ninong at ninang yun? Salamat po. Punta na po tayo sa mga ikakasal. Sasambot, December, ang butal. Waluranatan. Si Antak siya Wiranatan, sumasalad. Walo lang? Kala ko siyang. Okay, ang pag-aasawa po ay hindi biro-biro. Hindi po ito parang kaning isusubo na pag kayo ay napasok, iluluwa. No? Alam ko naman po, ilan sa inyo ay matagal nang nagsasama at ilan sa inyo ay bago pa lamang magsasama. Pero katulad nga po nung sinasabi ko, hindi po biro-biro pag-aasawa. Ito po ay desisyon na dapat na pagkasunduan ng dalawang individual, hindi lamang isa ang nagsalita, hindi lamang isa ang nasunod. Bagkus dapat po dalawa kayong mag-asawa na nagkasundo na kayo magpapakasal. Ang pag-aasawa po ay hindi nadadaan sa mabilisan o sa mabagal na pamamaraan. Basta kayo po ay nagkasundo at kayo po ay determinado na magpakasal, pwede na po kayo mag-apply ng certificate of marriage ninyo at pwede ko po kayo ikasal. Pero, ang pag-aasawa po, hindi po yan parang bahay-bahayan. Hindi po yan parang laruan. Kaya kung pag nagtatanong ako, tinatanong ko lagi kung kayo pa yung nagpunta rito ng kusang loob, na hindi po dahil nakainom lamang o tinutukan lamang, kaya kayo nagdesisyon para magpakasal sa inyong napupusuan o sa inyong mapapangasawa. Kasi po, pagkatapos niyong pumirma dito, hindi po parang bahay-bahayan to na pag kayo nagsawa maglaro, ibabalik niyo yung partner niyo o ang asawa niyo sa nanay niya o kaya pauwi niyo ang sister niyo sa tatay at nanay niyo o sa pamilya niya. Ito po ay commitment na panghabang buhay. Ito po ay kontrata na pag inyong pinirmahan, nakalakip nito ang responsibilidad at obligasyon nyo. Hindi lamang sa inyong sarili, pagkus obligasyon nyo bilang padre de pamilya at bilang ilaw ng tahanan, bilang kapartner ng inyong asawa panghabang buhay. Ganun din po, meron lamang mga tanong ang officiating officer sa lahat po ng ating mga ikakasal. Tulad kay Ryan at Luisa, ilang taon nang magkasintahan? 6 years. Ilang taon na nagsasama? 1 year. Ilan nagsikiting? Ilan pang gagawin? Nakakontrata lang ma'am. Isa na lang? Isang dosena pa? Kaya ba kontrata? Bilang Let's see now, that's Sheila May. Ilang taon nang magkasintahan? 2 years. Nagsasama na? Hindi pa. O, ilan din ang planong gawing sikiting? 2. Okay. Kala ko Ian Roy and Rosemary. Ilang taon nang magkasintahan? 2 years. Meron ng sikiting? 1. Meron pa? Wala pa. natago. Diyos ko, malamig ng mga gabi. John Stephen and Denelyn, ilan na ang anak? Wala pa? Ilan ang gagawin? 2. So, ilang taon na kayo magkasintahan? 8 years, okay. Joel at Kenilyn, ilang taon nang magkasintahan? 12 years. Ilan nagsasama na kayo? Ilan ang sikiting? 1 pa lang. Pwede pang humabol, bro. 1 pa. Ilang taon na yung anak niya? 12 years old na rin. Richard at Karen, ilang taon na magkasintahan? 6 months. Iyon yung sinasabi ko.
Hindi na pag-uusapan kung mabilis o matagal na. Pero mabilis si Richard. 6 months pa lang kayo magkasintahan. Okay. Benito at Andrea, ilang taon nang magkasintahan? 10 years. Pigarale ugaw. Duarala. Naruman eh. Arvan at Cristel, ilang taon na magkasintahan? 2 years. Saan naman kayo nagkakilala? Taga Osamis City si Arvan. Sa Manila. Welcome to San Carlos City, Arvan. Alam mo, ang mga kababaihan namin sa San Carlos, mapagmahal yung mga yan. Huwag ka lang magloloko. Hindi, mapagmahal ang mga kababayan ko. Alam niyo po kung bakit ko natanong kung gaano nakatagal kayong magkasintahan, nagsasama, at ilan yung magiging mga anak o ilan yung mga anak niyo na. Very relevant po yan. Kasi sabi ko nga po, regardless kung matagal na kayo nagsasama, matagal na kayo magkasintahan o bago pa lamang, ang pag-uusapan po dito is pagkatapos niyong makasal. Mas makikilala niyo pa po ang isa't isa. As of now, you're still considered as partners or live-in partners or magkasintahan pa lang. Pero pag kayo pumirma dito, ibig sabihin, you will know each other much deeper. Mas makikilala nyo. Isang advice ko lamang po sa lahat ng ating mga ikakasal. Siguro yung mga matagal na magkakasintahan dito, magkakasama sa buhay dito, marami kayong mga napagdaanan ng mga problema. Marami na kayong mga pagsubok na nalampasan ninyo. Sana wag maging hadlang ang mga bagay na ito para sa magiging maayos at magandang pagtataguyod ninyo ng inyong pamilya, lalo-lalo na sa inyong mga tsikiting at magiging mga tsikiting pa. Bakit ko tinatanong kung ilan yung anak niyo at ilan pa ang gagawin ninyong mga anak? Kasi po, nakikita naman natin, no, nung mga panahon na ay, anak dito, anak doon, dire-diretso anak. Kung kami nga, 11 kaming magkakapatid. Pero 6 na nanay. Pero yung nakikita ko po kasi sa Maynila o kaya sa ibang lugar pag ako'y nagpupunta, yung mga bata po nakikita natin, nakakahabag-habag naman, namamalimos. Bakit po namamalimos? Hindi po dahil napabayaan ng mga magulang. Wala pong kakayanan ang kanilang magulang na itaguyod sila. Bigyan ng tamang edukasyon, bigyan ng magandang kinabukasan. Minsan po sila pa ay nagagamit na ng sindikato. Sila po ay hindi namamalimos para lamang po sa sarili nila. Yung mga batang ito ay nagagamit na ng sindikato. For one example po, lagi ko pong ina-example to. Punta ako ng Manila o Quezon City. May makikita kang bata na mamalimos, naka-uniform. Dahil ikaw maawain ka dahil yung bata gusto mong magkaroon ng pambaon niya, pangkain niya, bibigyan mo. Pagtingin mo dun sa isang side, makikita mo ang dami nila na mga bata naka-uniforme. Yung pala sindikato na po ang may hawak sa kanila. Kaya ako po sinasabi yan, mapa-1, 2 o 2 dosena man ang maging mga anak ninyo. Pakatatandaan ninyo ang responsibilidad at obligasyon ay nakapataw sa inyong mga balikat bilang mga magulang at magiging mga magulang. Ang responsibilidad na ito ay hindi po dapat ibinibigay kahit kanino. Hindi po binibigay sa nanay ninyo, sa tatay ninyo, sa kapatid ninyo, sa tsuhin ninyo. Ito po ay responsibilidad ninyo bilang mga magulang, bilang mga nanay at tatay, na dapat kayo ang mga magulang, kayo po ang dapat magtaguyod. Okay lang po na nandyan lamang si lolo at si lola, si ate at si kuya para tumulong sa inyo, pero hindi po para iasa natin sa kanila ang responsibilidad bilang mga magulang. Pag kayo po ay nagtatrabaho, naghahanap buhay, alam naman po natin kadalasan ganyan. Ang nanay, kadalasan nasa bahay. That's the usual po na nangyayari. Si tatay, naghahanap buhay, nagtatrabaho. Pero ngayon po, pati si nanay, pati si tatay nagtatrabaho. Iniiwan kay lolo o kay lola ang kanilang mga anak. Pero sana naman po, kung gano'n man yung case, no?
Huwag na huwag niyong kakalimutang magbigay ng oras sa inyong mga anak. Lalong-lalo na sa gabi, pag kayo'y nauwi ng bahay ninyo, kahit anong pagod, kahit anong pinagdaanan yung hirap sa pagtatrabaho niyo sa umaga, dapat kasama niyo pa rin natutulog ang inyong mga anak. Bakit po? Kadalasan, hanggang po kayo't abong, wala kayo sa bahay, nagtatrabaho, naghahanap buhay kayo. Na kanino? Na kay lola, na kay lolo. Pagdating nyo ng bahay, minsan hindi pa natutulog sa tabi ninyo. Na kanino? Na kay lolo, na kay lola. Ngayon, sino ngayon ang mas kikilalanin ng anak ninyo? O sino ngayon ang mas magiging close? Hindi naman po masama yun. Pero syempre, bilang tayo mga magulang, gusto natin ang anak natin nasa atin. Di po ba? Pangatlong punto po, ang pag-aasawa o pagpipirma ng mga lalaki at babae sa certificate of marriage ay hindi ibig sabihin na katapusan na. Katapusan na ng kaligayahan ninyo. Hindi po. Ipapaliwanag ko po ito. Kasi po, kadalasan na nangyayari ngayon, pagkasal na kayo, nati-take for granted nyo na po kung ano yung mga ginagawa ninyo noon. Unang-una, si lalaki, kung paano nanligaw kay babae, si babae kung paano kinilig habang umaakit ng ligaw o nagde-date sila ni babae. Habang magkasintahan kayo, si babae kung paano asikasuhin si lalaki. Minsan o kadalasan po, nakakalimutan na natin yan pagkatapos nating makasal. Kasi sabi, hindi wala, asawang lata na yun. Asawa ko na yun. At least, magkasama na kami sa bahay, sa isang bubong. Huwag po sanang mangyari sa inyo yan. Kung ano po yung ginagawa nyo noon, sana gawin nyo pa rin. Yung pagde-date ninyo, yung pagbibigay ng bulaklak, kung nung nanliligaw kayo, nagbibigay kayo ng chocolate. Hindi naman po ibig sabihin na magbibigay ng bulaklak, magbibigay ng chocolate, puros mabli o puros mahal. Siyempre, nung nanliligaw ka, ay, siyempre, kakarong ko yan, nililigawan ko to eh. Dapat Hershey's. Dapat pag bulaklak, roses. Bouquet-bouquet pa yan. Ngayon, hindi naman kailangan ng gano'n. Kung nakalimutan mong bumili ng chocolate sa 7-Eleven, daan ka sa tindahan, bili ka ng choconut. Pag nakalimutan mo bumili ng bulaklak ng roses, punta ka sa kapitbahay, may gumamela, pumitas ka. Hindi po yung kantidad ng ibibigay ang importante. Ang importante po dyan, andun pa rin at hindi naaalala ng asawa ninyo na yung hindi nawawala sa asawa ninyo na at least pangitiin kayo at makiliti kayo ng konti. Diba? Yung mga bagay na nagpangiti sa inyo habang nililigawan kayo, yung pagtitit ninyo, magbigay pa rin kayo ng oras sa isa't isa kahit anong kahit anong pagod ninyo sa trabaho. Huwag niyong kakalimutan na magbigay pa rin ng oras sa isa't isa. Pang-apat at pinaka-importante, sa lahat ng problemang pagdadaanan ninyo, sa lahat ng pinagdadaanan ninyo sa buhay, huwag na huwag niyong kakalimutan tumawag sa Panginoon. Magdasal. Humingi ng tawad, humingi ng guidance, at pinaka-importante, magpasalamat sa Diyos na nandyan ang isa't isa, umaantabay sa inyo. Andyan ang Panginoon, inaantabayan kayo at andyan kayo isa't isa, sa isa't isa na magkasama. Okay? Ang pagmamahalan po kasi, hindi yan nababase doon sa sinasabing I love you lang. Hindi rin po yung nababase na sasabihin mo lang sa asawa mo na I love you. Dapat andyan din po ang respeto. Hindi mawawala dapat yan. Kasi pag sinabi mong mahal mo ang asawa mo, dapat kalakip yan respeto. Paano mo masasabi na mahal mo ang asawa mo kung walang respeto? Pag hindi kayo nagkakaintindihan, pakaiiwasan po ninyo na magbitiw ng hindi magagandang salita sa isa't isa. Dahil habang ito po ay nagagawa ninyo, ibig sabihin po, dahan-dahan ang nawawalang respeto. Pag nawala pong respeto, mawawala po ang pagmamahalan. Pag nawala po ang pagmamahalan, alam niyo po ang susunod dyan. Hiwalayan. Sana po huwag na tayo dumating sa putong yan. At pinakahuling advice ko lamang po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga ikakasal sa umagang ito. Mas maganda po na ang isa't isa ang paghuhugutan nyo ng lakas ng loob
kaysa sa iba pa kayo kumuha ng lakas ng loob. Dapat ikaw, Richard, ang paghuhugutan mo ng lakas ng loob, si Karen. At ikaw din, Karen, ang paghuhugutan mo ng lakas ng loob, si Richard. Dapat kayo ay maging sandigan ng isa't isa. Kayo ay maging paghuhugutan ng lakas ng isa't isa. Okay? Huwag mo So hindi ko na pag-comfort po sa iba. pahabain yung ating seremonyas. Porque problema mo sa pakumpag ka One sa nanay. last Katulaman. advice for all of you. Choose the right circle of friends. Piliin niyo po yung tamang mga kaibigan sa paligid ninyo. Dapat ang kaibigan niyo po hindi si Marites, hindi si Marisol, tsaka hindi si Era. Si Era bago sa barkada yun. Si Marites, alam niyo na kung sino. Maynira. Si Marisol, kilala niyo rin. Si Era, hindi niyo kilala. Yun yung sulsulera. O si Sera. Oo. Kaya dapat, kung kayo hindi nagkakaintindihan, ang mga kaibigan ninyo, aantabayan kayo. Hindi porket barkada niya si lalaki lang ang sasamahan niya. Hindi porket kaibigan niya si Kumare ang kaibigan niya, si Kumare lang ang sasamahan niya. Kaya nga po kaibigan hindi po pinag-uusapan dito kung sino yung kaibigan doon sa dalawa. Kaya sila naging kaibigan para pagmalasagitan kayong dalawa, hindi lamang po iisa. Okay? Sige po.